Magandang araw ho sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. So, pag-usapan natin ngayon saglit ito. Si Senator Bongo po, magasto sa Facebook ads. Ah, Doon po sa inilabas itong PCIJ, no? Elections 2025, Bongo leads ad spending on Facebook a year before 2025 polls. Mga kapatid, this is not a year before. Anong petsa pa lang? Well, anyway, tama. Kasi nga naman, May pa naman, May 2025, and ngayon, May, tama naman po. So, May 2023, di ba? Hanggang sa, May 2023, tapos ngayong Mayo rin, gumastos na po siya ng 3 million and uh, 3.54 million. So, 3,540,000 pesos. Para ano ho? To boost. To boost. Ibig sabihin ng i-boost ay maikalat, no, ng system ng Facebook o ng Meta ang kanyang mga ads, yung kanyang mga posting. Ayan, sabi rito to boost their posts on the social media and platforms. Analysts say this amount is only the tip of the iceberg because most of the spending is believed to be undeclared as candidates are expected to prefer social media influencers to endorse their political bids. Alam nyo, hindi naman po nakapagtataka, di ba? Hindi naman nakapagtataka. Kasi kay Digong, naging napakalaki rin naman pong tulong ang social media. Kay PBBM, ganun din naman. Kaya naman po ngayon, ay marami rin ang kumakapit sa SOCMED para dyan. Grabe. Alam niyo ho, para sa akin, ang dapat ditong maging basihan nga natin, hindi po yung popularity ng isang kandidato. He may be pasok dun sa top 10 or top 5 ng senatorial surveys, but it doesn't mean na ganun din po yung kanyang performance. Kaya po, sambayan ng Pilipino na naghahanap ng 20 pesos na bigas, Diyos mio, unahin nyo hong maghanap ng senador na mailalagay na commensurate ang performance sa daan-daang libong pasahod natin sa kanila buwan-buwan. 'Di ba? Hindi yung senador ka tapos feeling mo DSWD ka. Pag merong bigayan ng Ikes, pamigay ka ng Jollibee. Pag dinabanggit ang pangalan mo sa Senate hearing, titirahin. 'Di ba? Ba't hindi mabanggit? Kung puta na, kung bigay na genuine sa puso yun, so nakakagigil. Eto, ngayon ko lang sa inyo re-reveal. Noong panahon po, eto sila kapatid ng Trexie, alam nila to eh. Noong panahon ng pandemic, ako, plus yung mga kasama kong iba sa Goldfish, nagbibigay kami ng bigas. Okay? No. So si Diwata, noon ko pa yan nakikita dyan sa Pasay. Dyan sa Jokno Boulevard. So isa rin yan sa nabigyan namin ng bigas. Ilang kaming mga vloggers ang nagpupunta doon. Hindi ko nga yun in-upload kung sino-sino eh. Meron lang akong konting upload noon, pero wala na yun. Ang purpose ko lang noon, yung mga ibang nagbigay ng pera, ng tulong, makita nila yung aking ginawa. Pero yung ibang mga tinutulungan ko po ngayon, hindi ko na pinapublish yan. Pag may lumapit, pero naman Diyos ko. Di ba? Eto, simpleng pa Jollibee, kailangan naka-mention yung pangalan. Anak ng baka, mga kababayan, pagka ganito yung ginawa ninyong, di ba, ginawa ninyong senador na naman. Palpak na nga sa trabaho bilang senador. Di ba, kitang-kita naman eh. Ano na nagawa? Ano pinagmamalaki nito? Sige nga. Anong nagawa niya? Pinagmamalaki. Malasakit Center. Di ba? Anong meron sa Malasakit Center? It is just a room.
kung bakit installment ito. Kasi po, base sa batas, yung ospital ang magtatayo para i-room, i-house yung reps ng PhilHealth, PCSO, DSWD, yung mga hinihingian natin ng tulong pag tayo nangangailangan ng pambayad sa ospital. Di ba? Pero ang gagastos po sa expenses, kuryente, bayad nung sa staff, sa receptionist, ito pong si hospital, additional hospital expenses. Ato, 'di ba? Nung gasto overhead pa ng ospital. Oh. Kaya hindi ho rin ito palagi, hindi ho sabay-sabay ang bagsak nito. Bukod dun sa ito yung batas na ginawa niyang walang pondo para ito maipatupad ng sabay-sabay sa buong bansa ay para magamit sa pamumulitika, installment in 6 years. Tapos ang pasahod sa isang senador, 300,000 isang buwan, 'di ba? Tapos pag may mga vlogger, bibigyan ng yung G-Shock, bibigyan ng, ano ba yung pinamimigay nun? Yung mga vloggers ng PVE, yung mga vloggers ni Aimee. Oh, kaya mga naka-Gcash yan, yun yung mga Digonians ngayon. Tapos na kay Aimee naman nakasupport. Ang sabi nila, nasa tamang Marcos sila. Oh, baka may tama. Di ba? Oh, pero nakikita-kita kami. Eh, talagang ganun ang buhay. Kaya mga kababayan, ibase po natin ito ha, sa performance. Yung malasakit center, hindi naman ito nakakatulong talaga na ma-zero out ang billing niyo. Kapag siya nagbigay, ang opisina niya ng guarantee letter, ibig sabihin nun, pork barrel niya yon. Hindi po galing sa malasakit center. 'Di ba? Kasi kung totoo pong ang malasakit center ang nagzi-zero out ng billing natin sa mga hospitals natin, anong ginagawa ng PhilHealth doon, ng DSWD, ng PCSO? 'Di ba? Dapat purely malasakit center staff ang nandoon. Tama po ba? Kung talagang may nahihita tayo sa kanila, sila nagpo-process. Oh, dapat itong staff na nila ang kusang magdadala ng mga papel natin doon sa mga government agencies. Tayo pa rin yun eh. The only difference is, it's a one-stop shop. 'Di ba? Which is very ideal. Oh, pero yung sabihin na nagaya po tayo, ito pong malasakit center, malaki po talagang naitulong sa may banat. Si Pangulong Duterte po, mga kababayan, wag na po kayo magpauto. 'Di ba? Wag na po tayong magpagago. Pinagbigyan na natin, anong binigay ni Digong sa atin ng mga senador na pinagtiwalaan natin. 'Di ba? Pagago-gago. Tama na. Enough is enough. Sabi nga ni Trillanes, so magsampa ng kaso. Kanina, 'di ba? Ay nako, tapos lakas gumastos sa FB, sa boosting. Hmm. Ako yung FB ko makikita niyo walang boost. Restricted na naman nga, di pa monetized. Buisit na yan.